Okay, next. A concrete beam with rectangular section 500 millimeters wide and 500 millimeters deep is pre-stressed by two post-tension cables of area 600 millimeters squared each. Initially stressed at 1,600 megapascals. The cables are located at a constant eccentricity of 100 millimeter throughout the length of the beam, having a span of 10 meters. The unit weight of concrete is 24 and modulus of elasticity is 38. Um, so, dun sa binanggit na eccentricity, walang sinabi kung saan siya nakalocate, sa bottom ba or sa top. Pero knowing na simply supported ito. So, of course, ang purpose natin ng paglalagay pre-tensioning ay para ma, matulungan ang positive bending or kumbaga ma-prevent ang positive bending. So that's why automatic 'yon na ilalagay natin yung pre-stressing tendon sa bottom, no? So bali ganito ang itsura ng cross section natin diyan. Ito ay 300. Tapos dalawa yan ha, dalawa. So ito yung gitna, neutral axis. So ito yung eccentricity. Okay, tapos ganito siya. Tapos yung mga tendons na yan, constant na nasa ganito. Okay, hindi kagaya nung ano ha, latest pre-board natin na tapering, na tapering yung yung tendon pag ganyan, pag ganyan. Okay, anyway, di-discuss din natin 'yan, no? But for now, ito muna tayo. So ganyan. So, unang tanong, find the maximum stress of the beam at midspan due to pre-stressing and self-weight. So guys, bago tayo pagpunta doon, computein muna natin yung pre-stressing force, no? Initial pre-stressing force. Okay, so para ma-compute 'yan, binigay naman yung stress eh, no? Tapos binigay yung area. O di madali lang 'yon. Initial pre-stressing force is stress times area. Naka-Newton to, so convert lang natin yan sa kilonewton. So 960. Okay, take note each. Okay, dalawa yan, no? Dalawa yan. So ibig sabihin, yung total pre-stressing force na initial is 2 times ng dalawa. Times 2. 1,920. Okay, so yan na yung total pre-stressing force natin dito. Okay, so tinatanong na ano yung stress sa bottom. Okay, so muna tayo sa daw? Pre-stressing, highlight ko at the bottom mid-span. Kailangan naka-specify location. Okay, at section of mid-span. So ito yun. Kunyari, ito yung mid-span. Ito yung mga tendons. Okay, tapos ang cross-section natin, ganito yung itsura. Yan. Okay? So, dito sa mid-span, bali ito mid-span to Ito yan. Kumbaga, nasa gitna tayo. Dito. Ang goal natin hanapan ng stress is itong bottom.
So, yan. So, ating hanapan ng stress. Okay? So, ano-ano ba yung mga stress na kailangan i-consider? Siyempre, yung pre-stressing force. Ano pa? With respect sa neutral axis, yung pre-stressing force na yan, magkakos din ng compression, ng bending moment. Moment ng pre-stress. Okay? And maliban doon, magkakaroon din tayo ng moment na galing doon sa load. No? In this case, yung load natin is yung self-weight. Okay? So, M. And dahil nasa midspan tayo, WL squared over 8 lang yun. Tapos, ito ay positive bending. Kaya yung itsura ng moment yan, pag ganito. Okay, di ba? Remember, positive bending is, igagantuhin niya yung, gagantuhin niya yung beam. Smile. Ito naman, negative bending ito, kaya gagantuhin niya yung beam. Sad face. Okay? Bakit ito naging ganito? Kasi yung pre-stressing force mo nasa ilalim. O bakit ito positive? Kasi di ba kapag ka simply supported, tas meron kang uniform load, ang moment diagram niyan, ganito. Ito, WL squared over 8. Tapos positive. Okay, kaya yung bending niya, pa-smile, no? Positive bending. Kaya ganito yung direction. Okay? So, ibig sabihin, isa-isahin natin ha, yung effect nito sa bottom, compression, itong force, kasi compressive siya eh. Ito namang moment galing sa pre-stressing force, compression din. Tapos ito namang moment galing sa self-weight ay tension. Okay? So, ibig sabihin, ganito yan. Yung total stress sa bottom, mid-span, ay gawin natin sign convention, positive yung tension, negative yung compression, which is yun naman yung usual. So, negative yung effect ng pre-stressing force over area ng beam. Tapos, negative din yung effect nitong moment, no? So, MC over I. Tapos, yung effect naman ng self-weight ay tension. So, MC over. So, ganyan. Okay? So, lagyan natin ng mga values. Ito ay 1920, gawin nating Newton. Yung area ay 300 by 500 minus yung moment. Yung moment natin, lagay ko dito sa baba, yung moment ng pre-stressing force is 1920 times itong eccentricity. So that is just 192 kilonewton meter. So 192 gawin nating Newton millimeter. So times 1 million. Yung C natin, so dahil nasa bottom tayo nag-a-analyze from the neutral axis papunta dun sa bottom, ito yung C, which is 150 over I. Ayan. Plus, yung moment naman dahil sa self-weight, kunin muna natin W. That is yung unit weight ng concrete times yung area na to. Di ba yung area? So, 24 times 0.5 times 0.3. That gives me 3.6 kilonewton per meter. Okay, so therefore, yung moment natin sa self-weight ay WL squared over 8. So yung span natin dito guys, 10. So that's 45. Okay, so therefore, we will have 45 million C over I.
Ayan. So that will be the stress at the bottom at the midspan. Area, 300 by 500. Moment of inertia, BH cube over 12. So, ito yung technique para magkasya. So, negative 19. 300 by 500. 300, 500 cube over 12. Parang merong ano. Double check ko lang yung M. 3.6 10 squared over 8. 45. Tama naman. Stress at the bottom at midspan due to pre-stressing and self-weight. So negative, negative MC over I. Na times naman natin ito ng 2, no? 960 times 2. Sorry. Ayun. Hindi pala to 150, no? Yung depth nga pala natin is 500. So dapat pala ito 250. Kaya pala 250 pala to, guys. Sorry. 250. So dapat 250 ito. So ulitin na natin. 250. Edit lang natin. So ay 250. So yun lang naman. Ayan. So kaya dapat negative 24.56 megapascals. So which indicates that the stress is under compression. Okay, so our answer would be letter B. Okay, next. Neglecting all losses, find the deflection at the center of the span when it is supporting its own weight. So ano daw yung deflection sa center, no? Sa center. So babali deflection dito sa gitna. Okay? So ganito yan. So alam natin na ito ay subject sa sarili niyang bigat. Okay? Pero at the same time, merong moment produced by the pre-stressing force na ganito, negative bending, di ba? So, ibig sabihin, kung wala yung pre-stressing force, ang deflection niyan, 5 WL to the fourth over 384 EI lang, di ba? Kasi uniform load lang yan eh. Okay? So, ang tanong, ano naman yung magiging, kasi pwede mo i-superposition yan. Bali, ito,
Okay, plus, ito. Okay, so ito will have a deflection, delta 1. Ito rin, magkakaroon ng deflection. Okay, so dito obviously yung delta 1 ay 5 WL to the fourth over 384 EI. So siguro unusual sa inyo to, ano yung deflection naman netong moment lang yung naka-apply. Okay, so actually pwede mong i-derive yan by conjugate beam method. So drawing mo lang yung moment diagram, which is mabilis lang naman yan i-drawing. So ganito lang yan, negative. Ganyan. Okay? Yan na rin yung conjugate beam. Di ba? So, ito yung MP. So, ito yung conjugate beam natin. Tapos, support yan. Support ito. Tapos, ito yung load. Di ba ganyan mangyayari? Tapos, according sa conjugate beam method, kung ano yung moment sa conjugate beam, yun yung deflection sa totoong beam. So, bali, hinahanap natin ng moment, deflection, yun dito sa gitna. So, ano na lang tayo, method of section. Kapag nag-method of section ka dyan, ilagay ko natin sa taas ha, yung load. So, syempre, kukunin mo muna yung reaction pala. Yung reaction dito is MP, kasi uniform load yan times L over 2. Kasi yung MP parang W lang siya, di ba? So, ibig sabihin, ito ay MP L over 2. Tapos ito L over 2. So, again, kung ano yung moment dito sa conjugate beam, yan din yung deflection sa real beam. Okay, so anong moment dyan? So, kumpitin lang natin. O di, ang moment sa conjugate beam ay equal sa yung MP L over 2 times yung moment arm na L over 2. Tapos ito baliktad, minus MP times L over 2 para maging resultant. Tapos yung moment arm kalahati ng L over 2 or L over 4. Kaya mangyayari dyan, yung moment sa conjugate beam ay magiging MP L squared over 8. Positive yan. Ibig sabihin, ang deflection mo pataas na. Pag ganyan. Alright? So, yun yung formula naman para dito. So, ibig sabihin, yung deflection 2 ay M P L squared over 8 EI. O, ganyan lang. So, therefore, ang deflection natin, ganito. So, total deflection ay equal sa deflection 1 na pababa plus deflection 1 na pataas. Deflection 2 na pataas. So, we will have negative 5 WL to the fourth over 384 EI plus yung moment L squared over 8 EI. Diretsuhin ko na sa calcu Negative 5 W, 45 yun million. L, 10,000 to the fourth over 384 EI. Binigay yung E. Ayan. 38 gigapascal. Gawin natin mega. Tapos I. Yung I nilagay ko dito kanina. Diba? Plus, yung deflection naman. Yung MP natin, 192. Gawin ulit natin Newton millimeter. Tapos yung L natin, 10,000 squared. ML squared over 8 E, ni E, 38. 8 E I. Nakalagay dito yung I ko. Ayan. So, hold on. Okay. Sorry, mali pala yung conversion ko dito. Wala na yan. Kasi 45 kilonewton per meter nga pala yan.
that's the same as 45 Newton per millimeter. Same lang yan. Kasi yung kilonewton para maging Newton, magmumultiply ka ng 1,000. Tapos ito namang meter para maging millimeter, magmumultiply ka rin ng 1,000 sa denominator side. So magka-cancel lang yun. Kaya parehas lang yung kilonewton per meter sa Newton per millimeter. Kaya wala na dapat yun. No? So yan. So that gives us 20 0.16. And I think I committed another mistake. Sorry. Hindi pala 45 kilonewton per meter yung double. Ito nga pala. Sorry, no? Hindi pala 45. So, dinaretso ko kasi. Yung W natin is ito, 3.6. Lagyan natin dito para malinaw. 3.6 kilonewton per meter. So, ang ibig ko sabihin dito ay 3.6. So, pakitignan din yung yung mga nagagawa kong mali kasi pwedeng yan din yung magawa mong mali para alam mo i-correct, no? Alam mo kung, ba't kaya, kumbaga, di ba, pag solve ka, ba't kaya ganun, di ka mapalabas? So, kailangan ma-develop mo rin yung skill na mabilis mong ma-identify saan ka posibleng nagkamali, no? Kaya maganda na laging nagsosolve kasi lagi kang nagkakamali at the same time, mako-correct mo yun later on, no? So, anyway, dapat ito ay 3.6. Ayan, hopefully, tama na to lahat, no? So, 3.65 WL to the 4th over 384 E. Ayun, ito. Kahit ko naging, dapat 1,000 lang. Okay, that should be 16.26. Tapos nag-positive, ibig sabihin pataas yung deflection. So, ibig sabihin, sobra-sobra yung natin, yung applied natin ng pre-stress. Okay? And then number 3, allowing for 20% loss, find the final deflection at the center of the span when it carries a superimposed load of 18. So kapag dinagdagan mo pa daw to ng 18. So maliban dyan, nagdagdag ka pa dito ng 18. Okay? So actually, dito sa number 3, halos i-adapt lang natin yung number 2. Ganun pa rin yung concept. Okay, so yung total deflection natin sa midspan ay equal pa rin sa negative 5 W total. Gawin ko na itong W total. L cube, L to the 4th over 384 EI. Okay, plus MP. Kaya lang yung MP natin, i-consider daw natin na 20% loss. So mag-multiply tayo dito ng 80% na lang, di ba? Kasi may loss tayo. So 1 minus 0.2. Ayan. Okay? L squared over 8 EI. So, ganun lang yung adjustment. Okay? So, bali, ito, magiging 3.6 plus 18. Tapos, ito yung loss after losses of 20%. Okay, ito pa rin yung natin, computation. Una, gagawin ko lang to na 3.6 plus 18. Tapos yung kabilang term, gagawin ko lang na times 80% na lang or times 0.8. Ayan. So, negative 7.52. Or ibig sabihin yan, 7.52 mm, pababa na siya. Kasi nagdagdag na tayo ng load kaya bumaba na siya. Pero ganun pa rin, na-minimize pa rin natin yung deflection dahil nag-re-stress tayo. So, sagot natin ay letter C. And that's how we solve this problem.